Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, no? So, meron tayong ni-request sa atin na reakan. Yung Nico David versus Docron. Hindi ko alam kung anong pinagmulan tsaka hindi ko alam kung anong order yung mga videos nila dito. Pero, panoorin natin isa-isa, no? Pero isisingit ko lang to, si Nico David pala, andun nung isang gabi sa Senado. Di ba nagkakagulo sa Senado? Andun siya. So ito yung video na yun. No? Panoorin muna natin to bago tayo pumroceed dun kay Doc Ron. Boss, hindi ba yan natawag doon, pare? Hindi ba yan natawag doon, pare? Bata niya, ano? Talent fee na yun kung naglahamon ka ng sige. Boss, hindi mo ba nakakalayanin siya? Sanay ka kasi bayaran. Sanay ka yata sa bayaran eh. Hindi gano'n, hindi gano'n. Tama na yan, pre. Tama na yan. Tama na yan. Minamali mo na. Ayaw namin. Iniiba mo naratibo eh. Iniiba mo naratibo. Iniiba na rin naman naratibo ah. Saan? Saan na may iniiba naratibo? Saan? Baliw ka pare. Pre, wag niyo patulan. Sayad ka. Sayad ka pala, nagpapatulan ka. Balik na lang kayo sa pwesto niyo. Sa'yo to? Ba't ka kasi pumunta dito? Alam mo na dito ka Duterte ko po ito eh. Huwag na nga pulin! Lasing! Huwag na daw habulin. Nagpapapasin lang yan, chismoso lang yan eh. Lasing yata yan. Ito, baka gutom ka. Yan ay si Nico David, bata ni Trillanes yan. Anak niya yan eh. Si Nico David yan. Ang taas pala. Oh, walang laman ang utak niyan, papatulan nyo. Wag yung papatulan, si Nico David, walang laman ang utak niyan. Dito na tayo. Nico David, walang laman ang utak niyan. Pahin yan, pahin. Wag yung patulan. Patay na. Boom! Ano balita? Patulan niya, walang laman ang utak niyan. Kaya sinasadyaan niya. Natawa ako doon sa wag daw habulin. Sinasadyaan niya. Business lang yan. Nakibayad siguro. Mas tama na na. Oh, pogi-pogi oh. Ayan, ha? Bato de la Rosa. Ayun na pala si Senator Bato. Nakakalabas pala ng Senado. Hinanap ko eh. Nandito nga pala. Hindi, ito kasi, no, ang problema kay Sir Nico David, di ba, ilang beses niyo sinasabi na, kontra ito sa mga DDS eh. Ang narrative niya is, correct me if I'm wrong ha, na mahihina makagets ang DDS. Actually, lahat ng against sa DDS, ganun yung banat, yung mahilig, mahina makakuha, mahina umintindi, mahina ang comprehension, uto-uto, 'di ba? Pero dito kasi hindi ko nagigets bakit naman kasi nandyan ka. Tapos nag-t-shirt ka pa ng mukha ni Trillanes, moving target ka talaga diyan. Tapos, makikipagkatwiran ka doon sa mga tao na sinasabi mong, alam mo na, well, kalayaan naman ni Nico David. Tinatanong ko lang naman, bakit kasi nandyan ka, tapos naka-t-shirt ka pa ng Trillanes, di ba? Talagang aanuhin ka dyan, pagtutulungan. Pasalamat ka pa nga yung mga nakatapat mo dyan na DDS. Hindi yung mga talagang rabid, yung talagang willing makipag-bugbugan, di ba? Anyway, proceed tayo dun sa banatan nilang dalawa ni Doc Ron. So ano ba ito? Di ko alam kung aling clip dito yung uumpisahan ko eh. So, ito, unahin muna natin tong clip na to.
sinasabi mo lang yan as part of your branding. Kasi ako, pag tinignan ko si LeBron James, or narinig ko yung pangalang LeBron James, ang pumapasok sa akin, best of this generation. One of the best, if not the best, the GOAT. Yun yung naiisip ko. Pero when I Google your name, ito yung nakikita ko. When I Google your name, Doc, ang maraming lumalabas na information. Halimbawa, ito si Doc Alvin, I believe, binibang ka niya, di ba? Talaga lang? I believe you have a lot of indictment, di ba? Kasi may mga mugshot kang... Talaga? But what I know is, when I go to the Philippine Therapy Association, mga lods ko, ang sinasabi dito kay Doc Ron is, well, this was posted 5 years ago. This was Ron. Siguro naman baka after 5 years, meron na silang positive na sinasabi sa'yo. So I did. Based on any objective facts. Okay, hindi nga siya consensus Objective facts ng na pala mga pag-google physical ngayon. therapists dito sa Pilipinas or even in Chicago kasi wala naman akong nakita na binigyan pa. Baka siguro hindi ka pinaniniwalaan ng tatay mo kasi fake news ka. Tama ba yung sinabi niya? So, Hindi malinaw yung ano, to be fair naman kay Sir Nico David, hindi malinaw, ano ba yung, kasi ini-skip ni Doc Ron eh. Ulitin ko lang ha, iintindihin ko lang. Sinasabi mo lang yan as part of your branding. Kasi ako, pag tinignan ko si LeBron James, or narinig ko yung pangalang LeBron James, ang pumapasok sa akin, best of this generation. One of the best, if not the best, the GOAT. Yun yung naiisip ko. Pero when I Google your name, ito yung nakikita ko. When I Google your name, Doc, ang maraming lumalabas na information. Halimbawa, ito si Doc Alvin, I believe, binibang ka niya, di ba? Talaga lang? I believe you have a lot of indictment, di ba? Kasi may mga mugshot kang... Talaga? But what I know is, when I go to the Philippine Therapy Association, mga lods ko, ang sinasabi dito kay Doc Ron is, well, this was posted 5 years ago. This was Ron. Siguro naman baka after 5 years, meron na silang positive na sinasabi sa'yo. So I did. Based on any objective facts, okay? Hindi maintindihan ano ba yung ano pakinggan natin si Doc Ron ano. Hindi nga siya Objective consensus facts ng na pala pag-google mga physical ngayon. therapists dito sa Pilipinas or even in Chicago kasi wala naman akong nakita. Not necessarily no. Hindi ganito kasi Doc Ron. Unang-una hindi ko kinakampihan si Sir Nico David. Si Doc Ron kasi black and white yung utak eh. Kapag sinabing halimbawa Google, sa kanya, hindi na facts ang lahat ng nasa Google. Pero sometimes, no, kasi yung pagre-research kasi hindi natatapos yun sa isang type eh. For example, magta-type ka, no, nakatakas na ba si Senator Bato sa Senate? Siyempre, lalabas lahat ng sagot doon. Sasabihin, merong mga nagsasabi doon, oo, nakatakas na yan. Sino nagsabi? Yung vlogger na ganito. 'Di ba? Tapos sasabihin naman ng isa, hindi pa nakatakas. Actually, may picture sabi naman ng media. Halimbawa lang pa, pero hindi natin alam kung ano nangyayari doon. Ano ibig ko sabihin? Pwede naman kasi na ang masa-search mo sa ang Google kasi search engine yun eh. May responsibility ka rin na basahin sa Google kung sino yung nagsasabi o sino yung source. For example, ginugel mo no, yun nga sinabi ko. Nasa Senado pa ba si Bato? Yung pala sabi ni DDS vlogger. Oo, nasa Senado pa. Kilala yung DDS vlogger na yun. Halimbawa na inaccurate ang sinasabi. O wag na DDS basta si vlogger na lang. O dilawan na vlogger. Kasi baka mamaya awayin ako ng Or loyalistang vlogger sinabi. Halimbawa na oo, nandun pa sa Senado. Diba? Siyempre, kikilalanin mo yan. May credibility ba itong vlogger na to? Tinuturo ka lang naman ng Google kung sino yung nagsabi eh. Then, meron isang kontra na doon sa sinasabi ng vlogger na yon. Isang well-known na media na alam mong dihamak na mas accurate yung sinasabi kasi may source na sinasabi na wala na daw dun si Bato. Ayon sa source namin sa Senate, 'di ba? Wala na daw doon si Bato at kinumpirma ni Alan Peter Cayetano na wala na doon si Bato. 'Di ba? Sa bagay pwede rin. erase. Hanap tayo ng ibang analogy. For example, no. Okay. Ang gamot sa lagnat ay magta-type ka, no? Ta-type ka sa Google, ganito na lang. Ano ang gamot sa lagnat? Ta-type mo sa Google. Ang mentality ni Doc Ron, lahat ng result na lalabas doon, hindi na facts. 'Di ba? Kasi Google nga naman. Pero na-fail niyang
maintindihan na lahat ng binibigay ng Google na kasagutan ay base din sa ibang tao at nasa sa atin yon kung ire-research natin yung pinanggalingan. 'Di ba? Nasa atin yon kung ire-research natin yung pinanggalingan ng news. For example, nabasa mo, no? Dito sa isang search na nakita mo, ang gamot sa lagnat ay sampal-sampalin mo lang yung may lagnat at gagaling siya. Sabi ni Pastor Juan, kapag may lagnat lang, sampal-sampalin mo siya, gagaling siya. Nakalagay naman sa Google yun. Sinabi naman talaga ni Pastor Juan. Pero meron din nakalagay sa Google, ayon kay Doc Willie Ong, painumin daw ng paracetamol. Siyempre, kung makikita mo yung resulta, titimbangin mo kung aling source ba dun yung may credibility. Isang faith healer or dun sa kilalang doktor katulad ni Doc Willie Ong na nag-aaral ng pagka-doktor at maalam sa siyensya ng katawan ng tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pag Google, Kasi ang Britannica Encyclopedia, nasa Google din eh. Webster Dictionary, nasa Google. Ano yun, hindi natin paniniwalaan lahat yon? Ikaw din mismo, nasa Google ka pag ginugel kita. Hindi ka na rin namin paniniwalaan. Ewan ko dito sa doc na to, minsan kasi pupunta siya doon sa sa defense na akala niya siya lang yung panalo. Yung mag-iimbento siya ng isang na siya yung panalo. Yung parang ginawa niya kay MG, di ba? Inimbentohan niya ng istorya at yun ang pinanindigan niya. Facts na pala pag-google physical ngayon. therapist dito sa Pilipinas or even in Chicago. Kasi wala naman akong nakita na binigyan pa. Baka siguro hindi ka pinaniniwalaan ng tatay mo kasi fake news ka. Tama ba yung sinabi niya? So, sinasabi ko I'm the LeBron James of my profession kasi kiniklaim ko akong pinakamagaling sa larangan na totoo naman yun. Ngayon, sinasabi niya, asa ng parangal, asa ng mga rewards sa binigay sa'yo, asa ng mga nagsasabi na ikaw talaga ang LeBron James of the physical therapy profession. Wala. Hindi, wala nga. Hindi, ako, pwede rin ako mag-claim ako ang pinakamagaling na vlogger sa buong mundo. Hindi kasi, yung term kasi na pinakamagaling kasi, ibig sabihin, may comparison yun eh. When you say ikaw ang pinaka, kino-compare ka dapat sa iba. Diba? Pero kung ikaw lang mag-claim niya na ikaw ang pinakamagaling, tapos wala namang magpapatunay doon sa claim mo, mas bogus ka pa doon sa sinasabi mo na Paano mo nasasabi ikaw yung pinakamagaling nga naman kung wala kang recognition? Sa sarili mo? Di lahat na lang pala tayo pwede mag-claim ng ganyan? Sabihin ko akong pinakamagaling na vlogger sa buong mundo. O paano yun? Ano magiging patunay ko? Di ba, men? Kasi nga, wala naman Physical Therapy Association magsasabi sa'yo, magbibigay sa'yo ng award na ito, ikaw ang LeBron James ng PT. Pangalawa, politically aligned yung mga yan. In the club ba ako? Hindi nga ako member ng club na yan. Dapat nga sila So anong batayan mong ikaw yung pinakamagaling? magpa-member sa akin dahil tatanga-tanga sila. Siyempre, kung sino lang yung boboto la, sila lang. Kung sino nasa loob, kung sino in the club, sila lang magbobontohan. So, paano ko sasabihin na, may accreditation ako, meron akong Kasi yung proof eh. Kailangan meron ka talagang papel. Kasi kung, katulad doon sinabi ko kanina, kung dadaanin lahat sa claim, lahat tayo pwedeng O kahit nga pagkanta, sabihin ko sa inyo, ako pinaka magaling kumanta sa buong mundo. Di ba? Bahay, kubo. O, di ba? Ako yung may pinakamagaling na version ng bahay na kubo. Bahay, kubo. Ano ba? pupugay at meron ako awards, recognition na ako ang LeBron James ng profession ng PT dahil wala namang ganun.
Sinasabi ko yun, tinake mo naman literal. Pag sinabi ko pala, ako si Batman, maniniwala ka. Okay. Ang layo sa usapan na kapag yung kapatid mo hindi nakinig sa'yo, wala ka ng bitaw. Hindi ka na nirespeto, hindi ka dapat respetuhin, at wala dapat makinig sa'yo. Layo nung ano niya, no? Dahil mo kay Joshua Point, di ba? Dahil nga yung kapatid niya, nabuntis ng iba, o sumama sa iba yung asawa, hindi siya believable, hindi siya credible, yung sinasabi mo. Yun ang pinag-uusapan natin, napunta sa, may mugshot ka, di ba? So tanong ko lang sa'yo, Nika David, bading-dong ka ba? Kasi yan ang go-to ng mga bading-dong kapag wala na silang masabi. At Di ba parang ganyan ni ginawa mo kay MG nun? Nag-go-to ka sa mga walang kakwenta-kwentang issue. Di ba? Yung inatake ka na ng troll ka mo. Tinatanong ka lang naman na if accurate yung sinasabi mo. ad hominem. Asking for a friend, bading-dong ka ba? Oo. Ad hominem daw. Ewan ko dito kay Doc Ron. Ang alam ko, ang dinig ko, PWD ka daw. Ang dinig ko, mapanghi ka daw. Totoo ba? O, ad hominem na usapan ha. Total, sinimulan mo, wag mo babalik ta rin ha. Ikaw nagsimula nito ha, Tado ha. So, Well, ganito kasi yan, yung pagiging mapanghi kasi at yung PWD. Ako for me, hindi naman siya, let's say mapanghi, no? Totoong mapanghi. Hindi naman yun eh. Hindi naman illegal sa batas yun eh. Wala namang, mapanghi ka. O ano ngayon kung mapanghi ka? Siguro pwede kang pandirihan ng tao dahil mapanghi ka. Ibang-iba kasi doon sa sinabi sa'yo, may mugshot ka. Ibig sabihin, may kinakaharap kang kaso na, na illegal. Kaya ka nga na mugshot eh. May nagawa ka ng illegal. Malayo yung mo, sir. Yung pagiging PWD. Ano nga yung PWD? Bawal na rin ba sa batas maging PWD? Bagamat, pwedeng ipanglait sa'yo yon na PWD ka, pero wala eh. Hindi yun kasing level ng mga sinilip sa'yo. Yung mga sinilip kasi sa'yo, pwedeng mo yun, kabawasan sa credibility mo yun. Or sa pagkatao mo. Just imagine na nakulong ka na, di ba? Siyempre, pwedeng isipin ng tao, mapagkatiwalaan pa ba to? Pag nakulong, pag mapanghi ka, sana ang sinumbat mo na lang kay Nico David, yung pagiging bayaran, yon pwede pa. 'Di ba? Kasi doon siya nasira eh. Pero yung mapanghi PWD, I don't think na yon eh. Kahit nga sa laban, ayoko rin gamitin yung mga ganung bagay. 'Di ba? Yung nagpabayad siguro, yung pwede. Dokro naman eh. tapos sabi mo, kaya siguro hindi niniwala ang tatay mo sa'yo kasi fake news ka. Kaya siguro hindi mo maintindihan kasi bobo ka. You're a stupid bitches, Pinoy motherfucker. Ano pa masasabihin sa'yo? Ano pa kailangan patunayan sa'yo? Kung tatanga-tanga ka. Stupid bitches, mapanghi, Pinoy motherfucker. Mapanghi ka ba talaga? Yun ang kwento, yun ang balibalita. Yun ang kwento sa grapevine. Asking for a friend. Mapanghi ka ba talaga o PWD ka? Anong klaseng PWD ka? Yung may saltik sa utak? Asking for a friend. Walang kwenta. Sa totoo lang. Hindi ako kumakampi kay Sir Nico David pero walang kwenta eh. Pwede mo siyang tirahin doon sa pagiging bayaran nito eh. Anyway. Next. Sabi niya, I'm inviting Doc Ron, sabi ni Nico David, to a formal debate. Pag-usapan natin, bakit siyang LeBron James ng PT? I say no. Boss Nico, ikaw nga inimbitahan ni Sir Caio eh. De, alam niya kasi na na si Sir Doc Ron, madali itong kadebate kasi dinadaan ito sa angas eh. 'Di ba? Merong mga bagay ito na hindi niya kayang tindigan. Pero tingnan natin tong kaya hinamon niya ng debate ito.
Di ba? Kahit nga si Boss Kayo, wala namang hinaharap to. Ang gusto nitong harapan, suntukan eh. Kasi naniniwala siya na dun siya may dun siya may laban. Pero dun sa, wala ito. Hindi papatol to si Doc Ron. Sabi niya, I'm inviting Doc Ron, sabi ni Nico David, to a formal debate. Pag-usapan natin, bakit siyang LeBron James ng PT? I say no. He say yes. Okay. Narinig mo naman siguro ito kasabihan na to. Hindi kailangan kumbinsihin ng bubuyog ang langaw na mas masarap ang pulot-pukyutan kaysa sa tae. May iwas ka dito, boy. Bakit kailangan kitang kumbinsihin na ako ang LeBron James ng PT? Claim mo yun eh. Once na may kinlaim ka kasi na isang bagay at naniniwala ka doon, I'm so sure kasi sinabi mo ikaw ang pinakamagaling. Kailangan i-defend mo yun pag may challenge doon. Hindi pwedeng, hindi, basta sinabi ko lang. Ito yung kadalasan na na yung sinasabi ko dati doon sa mga dinidibang ko ng mga ghost hunters before. Na kapag sinasabi mong totoo yan, usap tayo, may itatanong lang ako para masabi mo talagang totoo. Ayaw nilang Kasi sa totoo lang, kung naniniwala ka dyan sa claim mo, o sige, ipoprove ko sa'yo, ako ay LeBron James ng PT. 'Di ba? Ano ba yung gusto mong malaman? 'Di ba? Sino ka ba? Who you? Ang alam mo lang na Who you? Isa siya sa mga sa mga audience mo eh. Na narinig yung claim mo, so happen gusto niya mapatunayan 'yon. 'Di ba? 'Di ba, Doc Ron? man, puro character assassination. Puro ad hominem. Ano pa ba Coming from, Doc Ron? Pajit pa, sabi mo kay MG nun eh, pajit. Mga racist, Sikutong taon to. explain ko sa'yo, PWD ka pero may PWD ka dito. I believe may mental retardation ka, may sakit ka ng stupidity. So ano pa ipapaliwanag ko sa'yo? Ano pang papaliwanag isang bubuyog sa isang langaw na mahilig kumain ng tae at amoy tae? Enough said, motherfucker. Sabi niya, Next. Last video. Sinasabi mo lang yan. As part of your brand. Kasi ako, magdating sa LeBron James, ang narinig ko yung pangalan ng LeBron James, ang pumapasok sa akin, best of this generation. One of the best, if not the best, bigot. Yun yung naisip ko. Pero when I Google your name, ito yung nakikita ko. When I Google your name, maraming lumalabas na information. Nagbibigay pa tayo nag-reference, no? Okay. Tapos, I believe wala palang indictment. Kasi may mga magkakang, Okay. Pag wala masabi, indictment. When I go to the Therapy Association, mga lods ko. Well, fact naman yun eh. Bakit itatanggi mo ba yun? Totoo naman yun eh. Kahit yung, let's say, ito kasi gusto ko ipaunawa kanina. Yung pagiging mapanghi ni Sir Nico David at yung pagkakamagshot mo, kung akong pipiliin doon ako sa mapanghi na ako kaysa doon sa may record na ganyan. Yung pagiging mapanghi ko kasi, pwede kong baguhin yun eh. Maligo lang ako na maligo. 'Di ba? Pwede ko nang mapanghi ako dati eh. Kasi hindi naman kasalanan din pati yung pagiging mapanghi eh. Kasalanan ba yun? Siguro kasalanan in the sense sa pinabayaan mo yung katawan mo na mag-amoy gano'n. Pero hindi siya karumal-dumal eh. Magkaibang level yon. Baka nga, pag ginugil mo nga yun, Nico David, I doubt kung may lalabas na mapanghi eh. Di ba? Kasi hindi naman importante sa pagkatao yun eh. Well, importante yun kung halimbawa makikipag-date ka siguro. No? Importante yun. Pero, yung... layo ng ni Doc Ron. Hindi ko rin gusto si Sir Nico David pero dito... Association. Sa akin si Doc Ron? Sa akin. This was bronze. Okay. Naman baka after 5 years meron silang positive na sinasabi sa akin. So I based on any objective facts. Okay, hindi nga siya consensus Objective ng facts. mga Talaga, sinabi facts. sa Pilipinas. Based on Google Facts. Na binigay lang Baka siguro hindi kami naniniwalaan ng tatay kasi fake news ka. Para ba yung sinabi niya? man, this guy is so mad! Affected siya. 2 beses niya nireakan. Same video yun ng una, di ba?
2 beses niya nireakan eh. forgot to take a bath. Ang bantot ng itsura niya, you could actually smell it from the video. Total ad hominem ang banat niya kasi simple naman ang usapan eh. Hindi mo pwedeng ibase kung tama ang Ad hominem ba yun? Yung sinabi na nakasuhan ka na? tao or believable siya just because hindi sumunod yung kapatid niya sa kanya. Example ko nga, tatay ko hindi sumusunod sa akin. I'm a doctor of physical therapy. Ako pinamagaling sa profession na to. Pero tatay ko hindi ko mapasunod. Minsan lang pupunta sa klinik yan, hindi na magko-compliant, hindi na compliant yan. Okay? Tapos sabi mo sa akin, kasi baka kaya hindi sumusunod sa'yo kasi fake news ka. Yun ang sabi mo, di ba? Fake news ako. Tingin ko lang naman, baka mentally retarded ka, baka bobo ka lang. Di Wala ba? eh. Kasi hindi mo maintindihan yung sinasabi ko eh. Hanggang dun lang yung kaya niya i-rebut, ano. Kaya pagka halimbawa nagkaharap ito si Landalo ni Caio, yung dati, di ba, challenge ni Sir Caio to. Wala to eh, walang iaano to si Doc Ron eh. Di ba? Opinion ko lang naman yun. So, totoo ba? Ito, tanong ko lang, totoo ba na PWD ka? Total, gusto mag-ad hominem eh. Asking for a friend. O kung totoo, so, anong kaso nun? May kinalaman ba yun sa mga sinabi sa'yo? Dahil ba PWD siya, wala nang totoo doon sa sinabi niya, walang connect eh. Unlike yung halimbawa, let's say ganito, no? Halimbawa, hindi naman ikaw to. Halimbawa, isang estapador, no? Nakasuhan na estafa. Tapos yung nakasuhan ng estafa na yun, nagki-claim na naman ng isang bagay. Ako, valid para sa akin na pagdudahan ka na dahil may kaso ka na ng estafa eh. Tama? Naku, nakasuhan na to ng estafa, magtitiwala pa ba ako dito sa taon to? Valid sa akin na hindi na magtiwala. Bagamat may chance naman na magsabi ka ng totoo. 'Di ba? Kasi kung nakasuhan ka lang naman, hindi pa naman napapatunayan, 'di ba, na ng estafa ka nga. Unless mahatulan ka na sa korte. Pero as isang tao, kung halimbawa, kukumbinsihin mo ko sa isang bagay at nalaman ko yung history mo na ikaw ay nakasuhan na, para sa akin, valid ko magduda ako sa'yo. Or valid ko hindi ako magtiwala sa'yo. 'Di ba? Dahil nag-iingat lang ako. Pero kung halimbawa kung isang PWD may sinasabi, hindi naman nakakaapekto yung pagiging PWD niya dun sa sinasabi niya eh. 'Di ba? Halimbawa, kung yayayain niya ako mag-invest sa isang negosyo, no? PWD siya. Eh kung nakikita ko naman doon sa larangan na yun, successful siya. Na may chance na maging successful din yung i-invest ko sa kanya. Why not? Wala namang kwenta yung pagiging PWD niya doon eh. Kaya hindi ko nakukuha yung yung the way makipag-argue si Doc Ron, no? Ang babaw nung niya. Ang babaw nung yung pananalita niya. PWD ka ba? Kasi yung PWD ka, anong klaseng PWD? Gusto ko malaman, baka sa mata lang. Sa paglakad ba? Tingin ko hindi lang sa paglakad, pati dito tingin ko eh. Tingin ko you're mentally retarded and you're basically stupid. Yun ang nakikita ko. Yun lang. Repetitive no? Total, sinisimulan mo ako sa ganito. Huwag mo ang babaliktarin ha. Tanda mo, ikaw nagsimula na ito. Kasi, sabi mo, Google natin ang facts. Facts na pala sa yung Google. Pwede. Katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Kasi kung wala kang mahihitang facts sa Google at puro peke dyan, ngayon pa lang dapat iba na yan. Di ba? Kasi pag nag-google ka, responsibility mo na rin na i-check yung source. Hindi naman Google ang may kasalanan nun eh. Kung halimbawa maling impormasyon na naibigay sa'yo eh. Naghahanap lang yun ang magmamatch do sa word na sinesearch mo. Di ba? According to you, marami akong mugshot. Anong sabi ng mugshot? Di ba acquitted? Kahit sino may mugshot May pag-shot ba nagsasabing acquitted ka? nowadays. Di ba? Maraming tao may mugshot nowadays. Ang tanong, Ako wala akong mug-shot. acquitted ba? Acquitted, di ba? Acquitted. Pakita mo yung papel na acquitted ka.
magkaiba yung acquitted sa convicted. Ngayon, kung may mugshot man ako, Or baka mamaya, katulad kay Tito Norms, acquitted ng acquitted, dismiss naman. Magkaiba din yun. Di ba? Hindi lahat na nadi-dismiss naman ay hindi totoo yung nangyari. anong kinalaman noon sa pinag-uusapan natin? Anong kinalaman noon sa pinag-uusapan natin? Kasi the fact na halimbawa, let's say, ito yung sinasabi ko kanina let's say na na-dismiss ka sa isang kaso, no? When you say dismiss, kasi hindi naman nangangahulugan na na talagang hindi mo na ginawa Kaya nga dapat madi-differentiate natin yung acquitted sa dismissed. Parang yung ito kahit acquitted din parang yung anti-alias ni Tito Norms. Acquitted siya doon. Pero ano ba yung dahilan ba't siya na-acquit doon? Kasi sometimes aalamin mo din For example, ganito matagal ko ginagawa to example na to Halimbawa may nag-a-apply sa iyo na yaya ng anak mo. Tapos yung nag-a-apply sa iyo may kaso ng ng pangmumolestya ng bata. Pero ano naman siya dun dismiss naman yung kasong yun I'm so sure pag nabalitaan mo yun na kahit pa sabihin mong dismissed yun, mataas ang chance na hindi mo siya kukunin. Kasi may history siya ng ganun Diba? The fact na yan ay umakyat ng korte, yung bagay na isyuhan ka ng warrant of arrest, ibig sabihin may probable cause yun Diba? Kaya ka na-isyuhan ng warrant of arrest, na itaas sa korte. That alone, may valid na pag-ingatan ka na. Kaya lang, depende sa ano bang klaseng kaso ang meron ka. 'Di ba? Malpractice ba yan? O violence against women? Depende naman sa ikakaso sa'yo. Baka mamaya kasi, ang kaso mo, violence against women and children, tapos, yun ang gagamitin sa'yo para i-discredit yung panggagamot mo. Hindi naman yon. Hindi naman siya valid. 'Di ba? Kaya komplikado, pero yung pagkakaroon mo kasi ng kaso magre-reflect din sa iyo yun whether you like it or not. 'Di ba? Sa akin, ako inuulit ko, sapat na akong magduda kung ang isang tao ay nagkaroon ng warrant of arrest na. Sa akin lang yun. Ewan ko sa inyo kung patuloy pa kayo magtitiwala sa isang taong may nagkaroon ng warrant of arrest. Naniniwala naman ako sa pagbabago. Pero ang mangyayari kasi, susugal ka na dun Isusugal mo na yung tiwala mo dun Pwede naman na wala talaga siyang kasalanan. Pero syempre, halos tayo lahat gusto natin 100% makakasiguro tayo 'Di ba? Kaya yon, yung tanong ko kanina, halimbawa, may nag-a-apply sa yung yaya ng anak mo. Alam mo na aresto na siya sa child abuse o sa pangmolestya. Na-dismiss. Kukunin mo pa ba? Ay, ikaw na makakasagot niyan. Sa mga mugshot na yan na matagal ko na na-explain. So tanong ko lang, badingdong motherfucker ka ba? Kasi yan ang banata ng mga badingdong. Pag wala na silang masabi about me, hanapin natin mugshot niya, siraan natin siya. Hindi, sino ba kasi ang una nag-ad hominem? Kasi trabaho mo din yan Trabaho mo din kasi yan Proven na yan na umaatake ka din sa pagkatao. Hindi yung issue yung inaatake mo. Si Makagago, same shit. Hanapin natin mugshot niya, siraan natin siya. Same shit, di ba? Sino pa? Yung ibang mga vloggers nag-guide sa akin. Hanapin natin mugshot niya, ikalat natin, sabihin natin kriminal siya. Kasi inaatake doon yung credibility mo. Di ba? Ad hominem, di ba? Anong kinalaman noon sa pinag-uusapan To be fair, ang tingin niya sa sarili niya, hindi niya ginagawa yun. natin na hindi tama yung sinabi mo, na hindi porke naniwala yung kapatid niya sa kanya, di sumunod sa kanya, mali na siya. Si Joshan Point, you were talking about Joshan Point na kapatid mo nga, hindi nakinig sa'yo Iniwan ng asawa niya, anong girlfriend niya, iniputan sa ulo. Hindi nga nakinig sa'yo Anong kinalaman nun? Sa usapan na yun. Anong kinalaman ng mugshots ko? Anong kinalaman ng PPTA na wala namang bitaw? Sasabihin mo, dapat nga ma-recognize ka ng PPTA. Paano ka Wala daw bitaw, so siya lang may bitaw. Ewan ko dito kay Doc Ron.
Isasalba niya yung sarili niya hanggat kaya niya. Ako, overtime na pala ako. So, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.